Ito napasok na natin yung strands ng ating wire doon sa ating Y-spade connector. So, ang next thing is share natin to ngayon. So, nakikita nyo ay yung terminal block ng ating SRME Solar Charge Controller. So, meron tayong lang konting gagawin ngayon, no? Maglalagay tayo ng Y-spade connector doon sa wire na papunta sa battery. So, anong itsura ng Y-spade connector? So, ito siya guys, Y-spade connector. Yan. Ngayon, ang nangyari kasi dito guys, lalo na itong positive line, hindi ko siya nilagyan ng Y-spade connector. So, kung makikita nyo sa video natin, is yung strand ng wire, nakadiretso lang nakaipit dun sa terminal block natin. No, mas maganda pa rin, mas organized pa rin pagka meron tayong connector, no, na iniilalagay sa kanya. Pero mag-work naman yan, kung talagang wala tayong budget, pwede naman mag-work yan na nakaipit lang yung strand. Pero kung ang ating setup hugot kabit, so may stress out lang yung mga strands ng wire natin, no? Maghihimol-mol siya. So mas maganda pag may connector tayo. So ganun ang gagawin natin. Lalagyan natin ng connector yung ating positive line, then yung negative line na going to battery naman, meron na siyang connector. Kaso yung connector niya is maliit. Yung nilagay ko ganito, ito mismo yun eh. Mas maliit at mas manipis siya. Kung i-compare natin doon sa ilalagay natin na connector na bago, di ba? Mas makapal siya, mas malaki. And considering, di ba, na 40 ampere maximum charging current yung ating SRME Solar Charge Controller, so mas strongly recommended talaga na gagamit tayo ng mas makapal na Y-spade connector. So magagamitin natin materials is dalawang Y-spade connector. Tapos ito, kinat ko na, shrinkable sleeve siya, pang cover dun sa conductor part ng ating Y-spade connector, kagaya nitong mga nakikita nyo dito sa ating terminal block. No? And sa tools naman, gagamit tayo ng cutter. Ayan, meron tayong cutter. And then, meron din tayong crimper. No? Crimper, and the last is yung pang shrink natin ng sleeve heat gun. Ito pa, Bol, syempre gagamit tayo ng Phillips screwdriver para maluwagan natin yung tornilyo ng ating wire, no? So, simulan na natin. So, madali lang naman to. Tayo gugugol na bang oras dito. So, ito, check ko na lang kung kasya yung ating Y-spade dito, diretso, no? So, ilalagay ko siya. Papasok ko dito yung ayun, no? Tingnan, nagulo-gulo na yung wire kasi wala siyang wala siyang connector na nilagay. So, eto, titignan ko kung kakasya siya diretso dito. Ito napasok na natin yung strands ng ating wire doon sa ating Y-spade connector. So, ang next thing is i-crimp natin siya. So, ito yung crimper. So, mahirap mag-crimp pagka nakakabit na yung wire, no, sa wall. So, mas maganda pag ginagawa tong crimping, hindi pa naka-install yung wire natin. So, ngayon is nakalagay na nga siya. So, tayo na lang mag-a-adjust. Ayan. Ayan. Ayan, crimp na natin to. Yun. Isa pa. Yan. Okay. Eto, no, na-crimp na natin. So, lahat ng strand ng wire nakaipit na dun sa loob ng ating connector.
Ngayon, ilalagay ko na yung sleeve. Yan, no? Pero mamaya na natin siya papainitan, no? So, i-crimp muna natin yung negative line. Okay, sa case nito, naku, medyo maikli. Medyo maikli na siya. Kailangan kong putulin yung dating connector. Yan. Putol na yung dating connector. So, magbabalat tayo ng bagong wire ngayon. Tanggalin muna natin yung dating sleeve. Gamit tayo ng cutter. Yan. Tatanggal na yung sleeve. Yan. Okay. Balatan na natin. Yan na siya. So, suksok na natin itong ating Y-spade. Yan. Yan. Okay. So, crimp na natin. Asan ang crimper? Yeah. And then, ito. Okay. Kapit na kapit yung ating Y-spade connector doon sa ating wire, no? Strands ng wire. So, lagay na rin natin yung sleeve nito. Ayan, next thing is sheet ganin na natin siya. So, yan. Tapos na tayo. No? So, pwede na natin ibalik siya dun sa ating battery terminal. And negative is dito. Yan. Tapos na.